Alam nyo, may mga kwento sa Biblia na parang isang roller coaster ng emotions. At ngayon, sasakay tayo sa isa sa kanila. Tatalakayin natin ang Genesis 21, isang kwento ng matinding saya at matinding sakit, ng tawa at ng pighati. Dito natin makikita kung paano gumagalaw ang Diyos sa gitna ng isang napakakomplikadong sitwasyon ng pamilya na, well, sila-sila rin ang may gawa. Bago ang lahat, isipin nyo muna to. 25 taon. Grabe, di ba? Tayo nga, maghintay lang ng ilang minuto para sa inorder nating kape, naiinip na. Pero sila Abraham at Sarah, 2 dekada at kalahati silang naghintay para sa isang pangako. Ganyan kabigat, ganyan katagal ang paghihintay na humubog sa buong kwentong to. At sa wakas, dumating din ang araw na pinakahihintay. Ang mga salitang ito ni Sarah, hindi ito simpleng tuwa lang. Ito yung tawa ng isang taong halos sumuko na, pero biglang nakita ang katuparan ng imposible. Kaya nga, yung pangalan ng anak nila, Isaac, ang ibig sabihin ay pagtawa. Perfect, di ba? Simbolo talaga ng kagalakan nila. Okay? Para masundan natin ng maayos itong medyo magulong kwento, ito ang magiging flow ng pag-uusap natin. Magsisimula tayo sa saya, dadaan sa gulo, at titingnan kung paano ito tinapos ng Diyos. Umpisahan natin sa pinakaimportante, hindi ito tsamba. Paulit-ulit sa text makikita nyo ang linyang ayon sa sinabi ng Diyos. Sinasabi nito sa atin na ang kapanganakan ni Isaac ay hindi lang basta isang natural na pangyayari. Ito ay isang direktang pagkilos ng Diyos, isang divine intervention. At balik tayo sa pangalan ni Isaac, sobrang laki ng papel nito sa kwento. Kasi binabago nito yung buong tema ng pagtatawa. Mula sa pagtatawa na may kasamang pagdududa, ngayon, magiging pagtatawa na ito na puno ng pasasalamat at purong kagalakan. Dito natin makikita yung transformation. Dati, yung tawa nila parang, di nga, sa edad naming to, puno ng pag-aalinlangan. Pero ngayon, eto na, yung tawa ng katuparan. Alam nyo yung feeling na pag may isang bagay kang matagal na ipinagdarasal tapos bigla na lang nasa harapan mo na, yun. Yun yung tawa ni Sarah. Pero, di ba, sa mga kwento, kapag sobrang saya, madalas may kasunod na problema? Sa gitna mismo ng pinakamasayang celebration para sa batang matagal nilang hinintay, biglang may lumilitaw na anino. Itong piyesta, na dapat ay puro saya, dito mismo magsisimula ang isang hidwaan na babago sa pamilya nila habang buhay. At para malinaw, hindi to bigla ang sumulpot na gulo. Ito ay consequence. Bunga to ng isang desisyon noon nung sinubukan ni Sarah na solusyonan ang problema sa sarili niyang paraan na nagresulta sa kapanganakan ni Ishmael. Parang isang time bomb na ngayon lang sasabog. So ito yung pinakaugat ng lahat. Si Isaac, ang anak ng pangako ng Diyos. Si Ishmael, anak ng plano ng tao. At sa mga mata ni Sarah, hindi lang sila basta magkapatid. Ang isa ay banta sa kinabukasan at mana ng isa. Ngayon, ilagay naman natin yung sarili natin sa sapatos ni Abraham kasi siya yung nasa gitna ng lahat. Nahaharap siya sa isang desisyon na sobrang sakit. Yung salitang ginamit pa para sa nararamdaman niya ay sorgensim, isang malalim na pighati. Talagang nababagabag siya. At ito yung demand ni Sarah. Galing sa takot, galing sa selos. Kasi kung iisipin, sa batas ng panahon na yon, may karapatan si Ishmael. Pero para kay Sarah, wala siyang pakialam sa batas. Ang iniisip niya lang ay yung kinabukasan ng kaisa-isa niyang anak, si Isaac. At gusto kong linawin to, hindi nasasaktan si Abraham dahil sa usapin ng mana. Malinaw na sinabi sa text na bagabag siya dahil sa kanyang anak. Puso ito ng isang ama. Masakit para sa kanya dahil mahal niya yung panganay niya, si Ishmael. And here comes the surprise. Ang sagot ng Diyos, hindi yung inaasahan natin. Hindi niya sinabing tama si Abraham o mali si Sarah. Sa halip, nagbigay siya ng isang desisyon na mas mataas sa emosyon nilang dalawa. Isang utos na magbibigay ng kaayusan, maglilinaw sa landas ng pangako, pero at the same time, titiyakin din ang kinabukasan ng parehong anak. So mula sa matinding drama sa kampo, biglang lilipat ang eksena. Dadalhin tayo ng kwento sa ilang, sa disyerto, kung saan makikita natin sina Hagar at Ishmael sa isang sitwasyon na wala ng pag-asa. Grabe yung bilis ng pagbagsak, isang balat ng tubig at tinapay. Nung naubos yun, naubos na rin lahat ng pag-asa. Ito na yung dulo. Humanly speaking, game over na.
Inilagay na lang ni Hagar ang anak niya sa ilalim ng puno para hindi niya makitang mamatay. Ganun kasaklap. Pero alam nyo, madalas sa mga ganitong sitwasyon, sa pinakamadilim, pinakawalang pag-asa na sandali, doon naman dumarating ang tulong. Kapag tila tapos na ang lahat, dito mangyayari yung pinakamalaking turning point ng kwento. At pakinggan niyo tong detalye na to kasi napakahalaga. Hindi sinabi sa text na narinig ng Diyos ang pag-iyak ni Hagar. Ang sinabi, narinig ng Diyos ang tinig ng bata, ang tinig ni Ishmael. Kahit sa kahinaan niya, yung daing niya umabot sa langit. At may napakagandang aral dito. Madalas, iniisip natin ang tulong ng Diyos ay parang magic, di ba? Isang milagro na biglang lilitaw. Pero dito, ang ginawa ng Diyos ay binuksan niya ang mga mata ni Hagar para makita yung balon na nandyan na pala. Minsan, yung solusyon na kailangan natin nasa harap na natin. Kailangan lang natin ng bagong paningin para makita ito. So paano natin isasara ang kwentong ito? Tingnan natin kung ano ang nangyari sa dalawang magkapatid. Ang paghihiwalay nila ay masakit, oo, pero hindi ito nangangahulugang pag-abandona. Naghiwalay nga ang kanilang landas. Si Isaac ang nagpatuloy ng linya ng tipan na hahantong sa bansang Israel. Pero si Ishmael, hindi siya kinalimutan. Tinupad din ng Diyos ang pangako niya sa kanya, na mananatili siya sa tabi niya at gagawin din siyang isang malaking bansa. At ito marahil ang pinakamahalagang aral. Sa gitna ng gulo na gawa ng tao, ang Diyos ay nagdadala ng kaayusan. Oo, masakit yung paghihiwalay, pero naging daan yon para magkaroon ng dalawang magkaibang pagpapala. Pinapakita nito na ang habag ng Diyos ay hindi lang para sa isang tao, kundi para sa lahat. Kaya, ang iiwang kong tanong para sa ating lahat ay ito. Sa buhay natin, kapag yung mga desisyon natin ay nagdulot ng komplikasyon at sakit, paano nating matututunan hanapin yung kamay ng Diyos sa gitna ng lahat? Paano natin malalampasan ang sarili nating emosyon para makita yung mas mataas at naglilinaw niyang katotohanan?